Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon nationwide at sa mga nasa labas ng Pilipinas. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Kayo po ba'y inuubo? Kayo po ba'y sinisipon o katatapos nyo lang? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil naririnig na naman natin itong may mga flu-like symptoms at mayroon daw ngayon na super flu. Yan ang ating topic ngayon. Kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements at para ipaliwanag bakit nga ba parang ang daming may sakit ngayon. Kasama natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hi, good evening to you, Chess. Sa mga nakikinig sa atin, napakaganda ng mga question na yan ni Miss Chess, no? Ang daming malat, ang daming nakasiklib. Yan nga ang magandang pag-usapan natin ngayon. Dapat mga ikabahala itong ating mga nararamdaman kasi parang ang dami nating kakilala na nagkakaroon ng pare-parehas na sintomas. Pag-usapan na natin kasi ang dami yata talagang nakaka-relate. Yung iba katatapos lang daw makarecover sa super flu. Paano ba tinatawag na super flu, Doc? Actually, may pangalan ito. Ang tawag nila ay subclade, H3N2. Ito daw ay tinawag nilang super flu mutation ito. Actually, kaya siya nag-mutate. May dahilan din na kagagawa ng tao eh. Ang nag-mutate po yung yung virus na influenza A. Common yan yung kaso eh. Ngayon, ang kagandahan dito sa Pilipinas, ang trangkaso sa atin, hinihiga lang natin eh, no? Pero may mga bansa, lalo na sa Amerika, parang parte na ng service sa kanila, yung pagpapabakuna against influenza. Meron silang 4 na seasons, di ba? Kapag parating na yung season ng taglamig, lalong-lalo na yung mga sobrang lalamig na lugar sa East Coast, common sa kanila yung may pabakuna. Sa atin may mga nagpapabakuna na rin kontra flu. Pag nagpapabakuna ka, ang tendency mo, malabanan yung common flu virus. Siya naman, dahil may protection ka, hahanap naman siya ng ibang paraan para ma-infect ka. Kasi ang virus hindi nabubuhay sa sa inanimate object Nabubuhay yan sa living object. Kailangan niya tayo. Ang paraan nun, mag-mutate siya. At isa sa mutation, itong subclade superflu. Tsaka dito sa atin, nung dumating itong superflu, wala na actually pinipiling panahon, Ito nga lang kapanahunan ng December at Enero, hindi mo napupuna na medyo malamig. Yan yung paborito rin ng virus Yung medyo malamig-lamig na yan, nag-e-enjoy silang pumasok sa tao That is why, napakarami po sa atin ang nagugulat na lang ba't tinatrangkaso. Now, ang question dito, bakit siya tinawag na super? Naalala mo kapanahunan din ng COVID? Naalala mo yung Omicron? Yung mas mabilis makahawa at mas mataas ang, kumbaga mas matinding sintomas ang mararamdaman mo? Mabilis siyang mag-spread. Magaling siyang pumasok. So, nung nag-mutate siya, nakahanap siya ng paraan na hindi siya malalabanan ng bakuna o malalabanan ng naturalesa o immune system ng tao. Ang dali niyang makahawa at paborito niyang hawaan, una yung mga mahihina ang katawan. Yan yung mga bata at saka yung mga may edad na, matatanda. So marami sa atin ang may comorbidities at vulnerable. Nandiyan ang alta presyon, nandiyan ang diabetes, nandiyan ang mga may karamdaman na mabibigat, yung mga na-stroke. They are the most common na mahawaan ito. But also, hindi mo kailangan maging vulnerable masyado kung ikaw naman ay isang taong prone sa exposure sa mga public places. Lalo pa ngayon, Dok, parang medyo nakakalimutan na rin yata ng ating mga kababayan o tayo rin mismo na yung paggamit ng
face mask, yung physical distancing, medyo balik na talaga tayo sa pre-pandemic, Doc. Oo, kasi yung mga tao nagre-reuse ng face mask. In fact, yung pa magiging source of infection natin eh. So yan yung mga dapat na medyo bantayan ulit natin sa mga panahon ngayon, lalo nga sabi ni Doc, malamig ang panahon, yan ang medyo favorite din, hindi lang natin, kundi ng pagkalat ng virus or infection, Doc. Tama po. Asahan natin na itong darating na February kung saan magiging malamig pa, mas marami pa po ang magkakaroon nitong super flu. Huwag naman sanang dumating sa punto na kamukha nung panahon ng pandemic na yung virus ay naging dahilan na magdulot ng kondisyon na kung tawagin ay pulmonya. Yung pulmonya, kung maalala nyo, nung panahon ng COVID, ang nakamamatay, hindi yung COVID itself. No? So sana ang super flu na to ay hindi mauwi sa pulmonya at Ayan. maging pandemic. Paano nyo daw malalaman kung ito ay simpleng sipon lang o Okay. ito ay regular na trangkaso o kumbaga sa halo-halo, espesyal? So ano pagkakaiba sa tingin mo? Mas matagal ang recovery, Doc. Kasi minsan kapag kasipon, kinabukasan okay ka na eh. Actually, yes. So, tama yon. That's one point that's good, no? Now, regarding regular na trangkaso at super special na trangkaso, itong super flu, ang taas ng lagnat, hindi sinat-sinat lang. Di ba sa trangkaso, minsan sinat lang eh. Kaya Yes. nga pumapasok pa sa trabaho eh. So, Aha. hindi masyadong nakakapagbaba ng resistensya. Whereas yung super flu talaga, ang taas ng lagnat mo, abutin ng 39, may nagka-40 pa. Tapos, yung mga sintomas niya, marami-rami rin. Kamukha din ng trangkaso, mayroon lang kakaiba. Sabi mo kanina, high temperature o sobrang taas, mataas ang lagnat, hindi lang sinat, body pains or body ache, Doc. Tama. Feeling very exhausted. O yung pagod na pagod ka, no? O yung Oo. konting akyat ng hagdan, parang hinahapo ka na, di ba? Oo. Ito, dry cough. Kasi yung Oh, iba yun. may plema, so halos wala kang ilabas kapag ka super flu. O ito, yung ang kati-kati sa lalamunan. O tapos iniihit ka ng ubo, yung ubo mo tuloy-tuloy. Pero walang plema. Kadalasan walang plema eh. Ang nilalabas nila parang malagkit lang na kulay puting laway. Hindi Okay. kamukha nung ibang ubo na may berdeng plema talaga eh. Pasitabi ko sa mga kumakain, yung mga sensitive sa mga ganitong bagay, pero hindi pumuputok yung ubo, Doc. O tama. Walang idinadahak. Yung iba inilalabas, yung iba nilolok. Kaakibat niyan, Doc, sore throat kasi ano ba yun dahil sa ubo ka ng ubo? O mahapde, nagsugat na yung lalamunan mo eh. Pinipilit mong idahak pero walang mailabas talaga eh. Next ay headache, sakit ng ulo, and difficulty sleeping. O syempre naman, kung inuubo ka ng inuubo eh, mahirapan ka talagang matulog. Oo. Loss of appetite, posibleng ano yun, Doc? Wala din panlasa, walang pang-amoy. Oo, parang sipon Oo. matabang lahat, matabang. Oo. Bakit may kasamang diarrhea or tummy pain? Yan ang pagkakaiba. Ang super flu, nagtatae. Tapos masakit ang tiyan. Nagsusuka? Hindi naman. Oo. Nagsusuka. May paliwanag dito ang isang doktor nga na espesyalista. Ang pangalan niya si Professor Paul Hunter, no? Ang sabi niya, may kasamang o kaakibat na inflammation sa stomach lining. Super flu. Okay. Ang super flu, may inflammation sa stomach lining. Whereas, regarding influenza A, nakatutok lang siya doon sa baga. So ito, hindi lang siya usapin ng baga o hirap kang huminga. Pati ang iyong tiyan affected. Oo. Nag-iikot siya sa dugo mo at nag-i-stay din siya, hindi lang sa baga, pati sa iyong tiyan. Okay. Kaya may pagdudumi. Ano ang dapat observation nila, Doc, na ganito mga sintomas, isang araw o dalawang araw o isang araw pa lang, dapat medyo magpunta ka na sa ER ba o magpa-admit ka na? Hindi, gradual ito eh. Magsisimula ka muna ng mga parang masakit ang katawan tapos may lagnat. Hindi mo papansinin. Pagtagal-tagal, parang yung lalamunan mo ay masakit na tapos meron ka ng pag-uubo. That's on the second day. On the third day, tsaka ka palang makakaramdam ng parang mabigat yung dibdib mo.
hindi ka makaakyat, parang hinahapo ka ng husto, then mararamdaman mo na parang ansama na ng timpla. And that is when the third day na yung super flu kumapit na ng husto sa iyong katawan. Okay. Systemic viral infection ang tawag namin doon. Iyan ba ay kinakaya ng mga simpleng paracetamol? Alam mo naman ang Pinoy sa sobrang sipag. Di ko alam sa sobrang sipag or dahil sa tindi ng pangangailangan natin, Dok, no? Iinuman mo ng gamot para makaya mong pumasok, magbiyahe at pumasok. Actually, hindi eh. Hindi kinakaya kasi yung buong katawan napakasakit. Ihihiga mo, ang problema makakalima o higit pa na beses na nagdudumi ka ng tubig. Yan ang super flu. Another thing is, kapag ordinary flu kasi 3 to 4 days lang, okay ka na eh, Yes. di ba? Ito maabot na 1 linggo. Kaya yung iba, dahil medyo may nervyos na, napupunta na ngayon ito sa mga emergency room. Nagre-request silang maresetahan. The truth is, dahil virus ito, bagamat re-resetahan kayo ng doktor ng mga antibiotiko, hindi siya actually effective for that. May mga pain reliever kayo, mayroon din kayong mga antipyretic o kontra lagnat. Mga temporary relief lang eh. Talagang hahantayin mong makarecover yung immunity mo eh. So kung ganitong nararanasan, Dok, sabi mo kanina kapag ka nagkaroon ng complications like pneumonia, yun ang delikado. Kung nagdudumi at nagsusuka, delikado rin ang dehydration, Dok. Yes, hindi ka nakakakain. Wala kang gana. Itinutulog mo ng itinutulog, no? Noon nangangalumata ka na. So, pwede kang dehydrated. Pwede kang at that time hypoglycemic ka. Ibig sabihin, wala kang kain. Tapos, hindi ka makahinga ng mabuti kasi nga, iniihit ka ng ubo. So, bumabagsak pati yung oxygen saturation mo. Ang lagnat mo halos sa magka-40, so nag-aalala yung kasama mo sa bahay, baka umabot ka sa puntong kukumbulsyonin. Talagang grabe yung sakit nitong super flu na to. Baka yung ating mga listeners ay may mga tanong, may mga gustong clarification na ipaabot kay Doc. Ano po yung FB page mo, Doc, o kaya messenger account para pwede sila magtanong? Yung pong pangalan ko na rin muli, Edwin A. Bien. Hanapin nyo lang po yun at baka sakali masagot ko po yung mga tanong nyo. Pwede rin po kayo mag-PM, mag-message sa MX3 Natural Supplements o kaya sa akin po, Cheska San Diego Bobadilla. Pwede rin kayo mag-text sa hotline number ng MX3 0918-8888-693. Babalik tayo sa usapang super flu. Katuwa nga po natin si Dr. Edwin Bien at ang MX3. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Kasama po natin ang MX3 at si Dr. Edwin Bien, ang ating pong medical doctor. Kung may mga tanong po kayo, may hotline number tayo sa MX3 mismo po ito, 0918-8888-693. Kasama nyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla and Dr. Edwin Bien. Doc, balik tayo sa ating discussion. Dapat na ba na mag-face mask na ulit tayo every time lalabas? Kung may nararamdaman kayo, huwag ka nang lumabas. Mag-call in sick ka na. Kahit nasa bahay ka, kung may mga kasamahan kayo sa bahay, mag-face mask ka na. Kung hindi maiwasan na kailangan lumabas, mag-face mask kayo sa labas. Yun namang mga walang nararamdaman, wala namang kasakit. Hindi pa naman nila kailangang mag-face mask, pero kailangan po nilang maghugas ng kamay lagi. O kung dati kayong nagdadala ng alcohol, na ngayon hindi nyo na dinadala, payo ko, dalhin nyo pong muli para sa konting mga bagay na kapag huhugas o linis tayo ng kamay. Buti nga yung ibang work setup ngayon, Doc, pwede na yung hybrid. Yung magpapaalam ka na magwo-work from home, kung kaya mo ay pwede kang magtrabaho, may iwasan yung makahawa ka sa opisina. Tama. Kailangan nating maging safe Yan. para we are productive. Doc, kapag sobra na yung kanilang vomiting, yung kanilang diarrhea, or severe na yung kanilang chest pains, ina-advise mo talaga na sila ay magpa-ER. Actually, yes. Wala namang masyadong gagawin sa inyo sa ER. Hindi naman kailangang mahospital. Pero maaaring magbigay sa inyo ng fluid replacement therapy. It means lalagyan kayo ng swero. Ang tawag po ninyo doon, dextrose, no? Pero hindi dextrose yung nilalagay po sa inyo. Yung akala nyo dextrose, ang laman nun, asukal. Hindi na po yun ang mga ginagamit namin kadalasan ngayon. Ang ginagamit namin ay NSS. Normal salt saline, kasi ito yung kapareho ng pH o ng komposisyon ng dugo ng tao. So lalagyan kayo ng swero. Kung sakali mang mataas ang lagnat ninyo, syempre bibigyan kayo ng pampababa, mga antipyretics kung tawagin. Kung masakit ang katawan nyo, maaaring madagdagan ito ng mga pain reliever. Eventually, kung hindi naman na mabigat yung pagdudumi ninyo, pauwiin din kayo after 2 o 3 hours para doon na kayo sa bahay magpahinga. Paano pala, Doc, yung mga tao na kapag ganitong malamig ang panahon, ang taas din o napaka-sensitive ng kanilang allergies? So, pwede yun ay makatrigger palalo ng hirapang huminga, sipon ubo, Doc? Hindi lang allergies. Ang malamig na panahon nagtitrigger ng kondisyon kung tawagin urticaria. Okay. Siguro marami po sa inyo nakaramdam nun May mga pantal-pantal kayo. Yung Okay. pantal nyo parang mapa. Yung iba naman, hindi mapa. Yung tuldok-tuldok, pwede rin ganun po yung maramdaman ninyo. So, maraming kaakibat talaga itong taglamig natin. Huwag po kayong masyadong magpapanik. Basta ang importante, alam nyo kung ano yung mga first aid na pwede ninyong gawin. At saka wag mag-self-medicate, Doc, no? Ay, oo, wag. Wag po mag-self-medicate. Lalong-lalo na kung may mga comorbidity kayo. Gaya ng diabetes, high blood pressure. Hindi po dapat. Kasi baka malay ninyo, nagse-self-antibiotic na kayo. O, wag po yun.
Para sigurado at safe po tayo, magtanong sa inyong mga doktor. Ngayon naman, just a PM away. Halos karamihan ng mga doktor o kung pinaka-convenient sa inyo, dalhin nyo na ng face-to-face consultation. Ang mga doktor ay pwede ng i-PM ngayon, ano? At mas madali ang communication. So, wala na sigurong rason ang ating mga pasyente, Doc, na mag-self-medicate pa o gawa ng sariling diskarte yung kanilang nararamdaman. Opo, and last but not the least, huwag kayo magse-self-medicate, no? Dahil it's common na itong pagkakaroon ng super flu, pwedeng magpataas ng BP ninyo, so matatakot ka, di ba? Oo. Pwedeng magpataas ng blood sugar ninyo, matatakot. So pwede kang makakita ng findings sa ihi o sa dugo mo kung magpalaboratorio ka. So pwede kang matakot din. So don't worry much, hayaan niyo yung doktor magpaliwanag sa inyo and comfort you. Pero Doc, may mga home remedies na pwede rin gawin. Mayroon po. And kung mamarapatin mo, pwede po bang kayo ang magbasa nun isa-isa? Tapos ipapaliwanag ko na rin a little bit more about it. Home remedies natin, drinking plenty of fluids. Ito yung water, mga broth o sabaw. Tsa, pwede rin, Doc. Tama po. Hindi sinabing kape. Okay ang kape, kaya lang po at this time, diuretic po kasi ang kape. Dehydrate ka na nga, ikaw ay nagda-diuretic pa. Mas marami kang iiihi kaysa ma-retain sa natubig sa iyong katawan. So, wag muna kakape. Siguro isa lang sa umaga pag inyo. Pero for the rest of the day, wag na muna. Avoid drinking alcoholic drinks, Doc. Isa pang diuretic yun. Bukod sa pagiging diuretic, syempre magpapababa panandalian ng inyong resistensya ito. Of course, ang smoking hindi talaga ina-advocate, Doc, no? Hindi nire-recommend. Kahit vaping, wag na muna. Using cough syrup or cough drops to relieve sore throat, hindi rin, Doc. Kasi may mga over-the-counter na cough syrup, di ba? Yes. Oo, wag po tayong magse-self-medicate. Yun ang ipunto rito. Kasi yung mga over-the-counter na cough syrup, hindi nyo alam kung ito'y bagay para sa inyo. Dahil may mga cough syrup na nakakaapekto sa puso, sa baga, reseta ng doktor talaga. Use daw humidifier for nasal congestion o kaya yung nauso din ng pandemic magsuob-suob, Doc. Suob, yan. Maganda yan. Yung pagsusuob kasi will help na yung mga clogged nose, clogged throat. In a way, malaking tulong po yun. Parang steam yun ba? Ayun, steam inhalation. At last, Doc, yung honey at ano yan, ihahalo ba yan sa medyo mainit-init na tubig, Doc? Ang ginagawa ko dito, ito po yung bawang. Isasangkutsa ko yan sa kawali ng walang mantika. Okay. Kapag brown na siya, brown, hindi sunog, brown. Ilalagay, syempre, dinikdik yung bawang dinikdik yung bawang. Ilalagay ko yan sa kutsara at ngayon ay papatakan ko yan ng konting honey. Pinapasubo ko yan sa pasyente. Kakatulong ito sa pagpapataas ng resistensya natin. May taglay daw itong honey at saka itong bawang na mga antiviral na ganun din. Sa isang uri ng prutas, meron din pong antiviral property na babanggitin natin. Doc, mayroong mga babanggitin din tayo na talagang gamot na ibinibigay para sa may subclade K treatment o ito yung super flu na treatment, Doc. Opo. Consume plenty of water para hydrate. May mga doktor na maaaring magreseta sa inyo within 48 hours na nandun kayo sa emergency room, yung mga sinasabing antiviral medicine. No? Ito ay kung severe lang ang kaso nyo. Pero kung sa tingin ng doktor ay hindi naman severe, bihira po kaming magreseta ng antiviral medicine, kundi igay na lang kami nung mga temporary relief para sa lagnat, sa kirot ng tiyan, at pinipilit namin po kayong matulog ng mahaba. Kapag may super flu, Doc, at nakakaranas ka ng tindi ng sintomas, effect pa rin ba yung mga vitamins natin or mga supplementation? This is the best time. No, when you have super flu o kahit di pa super, kahit na simpleng trangkaso lamang, your body is trying to fight it. Yung viruses, pinipilit na sukluban nung ating white blood cell. Ngayon, itong white blood cell na to, madali po itong manghina kung walang sustansya yung katawan natin. Yung sustansyang yun, hindi mo makukuha sa carbohydrate, sa kanin, tinapay. Hindi mo yan makukuha sa mga ordinaryong food. So, kailangan ng pagkain mo yung super sustansya, yung mga talbos talaga. But since hindi naman tayo readily available sa mga napakaraming talbos o mga bine-blender na gulay na kasama may prutas, yung supplementation
yon will help yung ating white blood cell. Kung tawagin ay phagocyte para sukluban itong mga viruses. Yung binanggit mo kanina, Doc, na pwede naming inumin, intake, para una, hindi kami magkaroon ng super flu. At kung sakaling yung iba nakakaranas na ng mga sintomas ng super flu, ito'y makakatulong pa rin, Doc. Yes. May mga suplemento po na ako'y nire-reseta ko. Galing po sa prutas ito. Napag-aralan po ito sa ibang bansa. Mayroon itong tinatawag na mga alpha, beta at saka gamma nutrients na nakita nila may mga antimicrobial property. So mula po ito sa prutas o balat ng prutas na mangustin. Ito naman, Doc, hindi na kailangan ito ng reseta. Pwede rin isabay sakaling sila'y may maintenance medicine. Opo, kung may maintenance kayo, sasabay nyo. Kung nanggaling kayo ng ER at naresetahan kayo ng antiviral, isama nyo na ring i-request dun sa doktor nyo na isulat itong suplemento. Habang kayo ay may karamdaman, walang overdosage ito, so pwede po ninyong i-take yung capsule na ito na 500 mg ng 3 beses sa isang araw. Para sa karagdagang katanungan, anytime pwede kayo mag-PM kay Doc. Ano po yung hotline number natin, Doc, at saka yung inyong messenger account? Yung number po natin, 0918-8888-693. Yan po. Ulitin ko, 0918-8888-693. Sa Messenger po, pwede namang hanapin na lang ang pangalan ko, Edwin A. Bien, para makasagot po tayo. Kung may nakalimutan, nakaligtaan, or may maalala ho kayo, kahit hindi po ngayong araw na ito, during the whole week, ay pwede po kayong mag-PM sa akin, Cheska San Diego Bobadilla. I-forward natin yan kay Doc, o kaya kung kayang sagutin at naaalala ko yung mga detalye ng ating diniscuss, i-reply po natin yan doon sa ating Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. So Doc, maraming salamat at sana'y mawala na yung mga sintomas na nararamdaman. Hindi magkahawa-hawa yung ating mga kababayan dahil meron ngayong umiikot na super flu. Opo. God bless po everyone. Keep the faith, praying na kayo po ay iligtas sa maraming mga karamdaman. Ayan, stay healthy and stay maingat din naman tayo sa ating kalusugan. Kumbaga, ginagawa natin yung ating part para tulungan palakasin ang ating immune system. Naging kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements hatid sa atin ng DMI Philippines. Sila po ay available sa lahat ng leading drugstores nationwide, pati po sa online. Hanapin niyo po yung kanilang shop name na MX3 Natural Supplements sa Lazada, Shopee at sa TikTok. Pwede rin po sa kanilang mismong website, mx3ph.com. At kasama niyo rin po si Dr. Edwin Bien. Doc, maraming salamat once again. Maraming salamat, Chess. Maraming salamat. God bless and good evening po. At yan na po ang kabuuan ng ating naging talakayan sa ating programa. Nakasama po natin Dr. Edwin Bien. Nakasama niyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay